President Aquino reiterated the government's commitment to modernize the Philippine Coast Guard to help ensure the country's maritime security. The president bared the acquisition of 40 rubber boats, 300 aluminum boats, 10 multi-role responsive vessels from Japan, and 2 helicopters. He also said 113 lighthouses will be constructed all over the country. The chief executive spoke during the 113th anniversary of the Philippine Coast Guard. More details from Elena Luna. The Aquino administration made milestones in the history of the Philippine Coast Guard as the agency celebrated its 113th anniversary. Sa kauna-unahang pagkakataon ay pinagkalooban ng pamahalaan ng PCG ng sapat na pondo para sabay-sabay na bilhin ang 300 units ng aluminum boats at 40 rubber boats. Dahil dito, lahat ng substations ng Philippine Coast Guard ay mayroon ng sariling floating asset. Ito rin ang unang pagkakataon sa ating kasaysayan na magkakaroon ang Coast Guard ng 15 bagong biling barko. Nakatakda po natin tanggapin ang mga barkong mula Japan at France simula sa susunod na taon. In his speech, President Aquino cited the contributions of the Philippine Coast Guard in patrolling the seas and conducting search and rescue operations during disasters. Kung anong sigasig at dedikasyon ang ipinapamana sa inyo sa serbisyo, sinusukli nito ng sapat na pagkilala at pag-aruga ng inyong gobyerno. Iyan po ang batayang prinsipyo ng isinusulong nating modernisasyon ng inyong mga kagamitan at pagpapaunlad ng inyong kakayahan. The Aquino administration is aggressively pushing the Maritime Safety Capability Improvement Project following a 9.27 billion peso loan approved last December. Apart from the acquisition of vessels and choppers, there are facilities being set up. Nasimulan na ang konstruksyon ng target nating 113 parola. Plano nga pong dagdagan pa ito ng 109 na parola oras na makakuha tayo ng loting pagtatayuan. Alinsunod na rin sa pamantayan ng International Association of Lighthouse Authorities. Kaugnay nito, excited na nga rin po tayo dahil ang dinig ko pagdating ng Abril ng taon 2015, matatapos na ang ating National Coast Watch Center. Ito po ang inaasahan natin magiging sentro ng ugnayan ng iba't ibang ahensya para sa mas epektibong pagmamatsyag sa ating karagatan. The chief executive expressed appreciation on the coordination being done by the PCG with other agencies like the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources to ensure no incident will take place that may add tension to the situation on the West Philippine Sea. Ang lahat po ng mga inisyatibang ito nakaangkla sa isang prinsipyo, ang pagiging handa sa anumang problema o tensyong maaaring maganap sa ating karagatan. Umaga man o gabi, umulan man o umaraw, anumang pagkakataon, dapat mulat tayo at alerto sa anumang nakaambag na banta o peligro. Dapat nagagabayan ang ating mamamayan at kayong mga Coast Guard sa tamang mga patakaran sa pagharap sa anumang sitwasyon na maaaring pagmulan ng tensyon. Iyan po ang kakayang ating pinauunlad dahil alam nating malaki ang epekto nito sa pagsusulong ng kaayusan at kaunlaran sa kalakhang Pilipinas. The PCG celebration included the President conferring awards to Coast Guard personnel, civilian entities, and a dog named Bosch. Bosch was instrumental in recovering 4 cadavers in the aftermath of the 7.2 magnitude Bohol earthquake. Siya yung ginamit natin na tracking, ma'am, kung saan mismo mas malapit na yung mga cadavers, doon mismo tayo mag-start din ng maghukay kasi maamoy nila yung amoy ng bangkay na nasa baba, ma'am. For the People's Television, Elena Luna.